Good morning. Hindi ko alam bakit ganitong boses ko. Si Johnny Boy tulog pa. Wala naman tanong sa akin sa immigration. Pagdating namin doon, mga 3:30 yata kami nag-check-in. Tapos, chinek yung bag. Tapos, pinapunta kami doon sa immigration. May pila doon. Mayroon, kumbaga, may Philippine passport, may foreign passport. Ang kagandahan lang, kasi yung guard, pinapila na kami sa foreign passport. Tapos, pagdating ko dun sa IO, binigay ko kagad yung papers ko, yung CFO, visa, tsaka, ano ba yun, passport, and yun lang yata, o hindi ko alam kung boarding pass hiningi niya pa. Tapos, walang question sa akin. Ang nagkaroon lang kami ng problema, yung kay Johnny Boy. Kasi kailangan namin um, ng ECC. So, pinapunta kami dun sa government service. So, pumunta kami. Tapos, pagdating namin doon, pinapill up kami. Tapos, ang mahal. Sabi ni Mark, nasa 19,600 yata. Nag-withdraw pa kami sa airport. Nag-withdraw pa siya. Tapos, kasi may ano pa yun eh, may notary pa yun eh. Pero ang sabi talaga nung nandoon, ang pagkuha daw ng ECC, medyo ano daw talaga, medyo matagal. Tsaka yung panotary dapat. Kaso since flight na namin ng alas 7, inano na lang nila, parang sila na lang daw ang magpapanotary. Tapos, okay na. Balik ko doon sa IO na nag-assist sa amin. Tapos, okay na. Binigay namin yung resibo, tapos tinatakan na yung mga papers namin, tapos na kami. Tapos, ayun, pagdating namin dito sa Sydney, no question, wala talaga. As in, yun lang yung kung anong dineclare mo, kung ano yung dala mo. Yun, tapos, dire-diretso, 2 hours lang ang pagitan pagdating namin dito sa Sydney. Tapos, 2 hours inihap yata yun, tapos flight ulit kami dito sa Adelaide. Tapos, ayun, okay na. Ganun lang. Walang question. Yun lang talaga. So, kailangan pala kapag may anak kang half Australian, tapos sa Pinas lumaki, wala kasi, hindi, aywan ko ha, sa amin kasi hindi kami kumuha ng Philippine passport. Ang sabi kasi sa akin, kailangan lang namin kumuha ng ECC or exit clearance certificate, yun yung tinatawag na ECC. Kasi, first time ni baby aalis ng Pilipinas at wala siyang Philippine passport. So, kailangan namin kumuha ng ganun. Yun lang, sa mga kagaya ko na sitwasyon, siguro kailangan kumuha na lang kayo ng Philippine passport para hindi na kayo magbayad ng 19,600 yata. Yun, parang ganun. So, yun lang. Wala kasi, hindi kami na-inform. Kaya, ganun ang nangyari. Kagandahan lang, maaga kami nag-check-in. Ayun, naayos namin kaagad. Kasi medyo matagal, parang 2 hours yata kami doon sa pag-fill up at sa pag-ayos ng ECC niya. So, buti na lang talaga maaga. Kaya, ayun lang. Ayun lang talaga yung masasabi ko. Experience sa immigration. Yun lang. Bye-bye.